Samantala, ang tabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news para sa araw na ito. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag, Department of Education Undersecretary Epimaco Densing nagbigay ng direktiba sa DepEd Ilocos Norte na gagawa ng monitoring tool para sa mga proyekto. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Binili ni DepEd Undersecretary Epimaco Densing III Schools Division of Ilocos Norte ngay dadawluan ni Schools Division Superintendent Attorney Donato Balderas Jr. ang magaramit ti monitoring tool kadwada dagiti naganak tapno makita dagiti may patpatakder apasdek. Dedikat kalpasan anapnek tirik na ti opisyal kalpasan anakita na dagiti proyekto at timakder no sa dinno anausar ti pundo manipo di Quick Response Fund ti Department of Education. Kuna na ababen iti naiget apan nakamonitor dagiti proyekto ti DepEd ket mangi pasingket iti transparency wenno miso apan nakaipakat ti pundo. Manipo diti Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo. Inflation rate sa La Union tumaas sa 3.7% nitong nakaraang Marso o 0.9% na mas mataas kumpara sa naitala noong Pebrero ng 2024 na nasa 2.8%. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Pimardas iti 3.7% ti inflasyon wenno ti panagraw ti presyo dagiti tagilako kan serbisyo iti entero probinsya ti La Union idi napalabas a bulan ti Marso sigon iti Philippine Statistics Authority. Maibatay iti report ngayon ruar ti PSA La Union nangat-ngato daytoy ngem iti 2.8% nga inflasyon idi Pebrero ngem nabababa ngem iti 4.7% iti sumutla nga bulan idi 2023. Inlawlawag ti PSA La Union adaytoy ket gapuanan iti panagpardas ti inflasyon iti kuryente. Danom gas kanabang ti balay ang imato iti maysa 0.7%. Nakatulong mo iti inflasyon nagiti taroon ken non-alcoholic beverages anay lista iti 7.7% iti Marso. Manipod iti 6.7% iti Pebrero. Maysapay ang nakatulong iti daytoy ket iti naparpardas a panagnato ti plete. Wenno singer iti transportasyon anay lista iti maysa 0.6%. Manipod iti 0.3% iti napalabas a bulan ti Pebrero. Pimardas met iti food inflation dito'y probinsya iti 8.2%. Idi Marso manipod iti 7.3% idi Pebrero. Kangro na nakatulong iti tinawan na panagnato iti index tinatayang root crops, bagas, harina, tinapay, pasta, ken cereals. Manipod RP Ago, Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan. 6.3 milyong pisong cash rice aid ipinagkaloob sa mahigit 2,000 residente ng Eastern Samar mula sa card program ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang detalye ng balitang ito mula kay Pen Pomida. Inabot hinbalor 6.3 million pesos nga ayuda pinansyal ug bugas, haylarom hiton cash and rice distribution kon card program, usa nga proyekto ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. anigin distribuer na 2,100 individual tikang habungtuhan Dolores, Sipapad, Arteche ug San Policarpo, hagin buhat nga payout han Biyernes Abril 5 ha Municipal Covered Court ha San Policarpo. Kada usa nga benepisyaryo in kinarawat hin cash, kantidad 2,000 pesos ug usa ka sako hin 25
25 kilo nga bigas, kantidad 1,000 pesos. Ang distribution hand card assistance in inisyatiba ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez hapakigsumpayan kan Congresswoman Maria Fiabunda ug Department of Social Welfare and Development kumutag implementarahan programa. Ang card program inahimugso kumobaton hanaya ti Chief Executive ha mga magbaralaod nga magpabilin nga maarakas ang bigas sa mga kablas, partikular ang mga benepisyaryohan programa, ang mga senior citizen may mga kapansanan ug iba pa nga sektor nga disadvantage. Sumalakan Maria Felisa Cotihar hiton DSWD, iton Eastern Samar in may dakabug-usan sa 6,000 nga benepisyaryo ang pinakasyahan hariyon 8 nga nagdumara hin card payout. Tikang Radyo Pilipinas Borongan, inihipen pumida para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Pen. Yan ang ulat mula sa Borongan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro. Second Mindanao Tourism Expo 2024 isasagawa sa Cagayan de Oro ngayong Abril upang ipakita sa buong mundo na ligtas ang Mindanao para sa mga turista. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kokoy Medina. Magpahigayon og Second Mindanao Tourism Expo 2024 ang Department of Tourism karong Abril 26 ngadto sa Abril 28 ning kasamtangang tuig sa limkit kay Atrium Dakbayan sa Cagayan de Oro. Tumong sa maong expo nga mapakita sa tibuok kalibutan nga marinahon og luwas ang mga turista nga mobisita sa Mindanao. Og aron usab mawala ang stigma sa uban nga mga turista may kalabot na sa Mindanao. Sumala pa ni Mr. Juan Carlos Valentino in Baclig, Tourism Operations Officer sa DOT-10, nga tambuhan kini sa mga Tourism Regional Directors gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao aron ipakita ang mga manindot nga tourist destination sa mga tagrehiyon. Dugang pa ni Mr. Baclig nga mismo si DOT Secretary Maria Esperanza Cristina Prasco ang motambong sa maong expo. Gilauman nga pinaagi sa maong expo makabuot sa DOT-10 ang target nga 3 milyones ka mga turista ang makabisita sa Region 10 karong tuiga 2024. Gikan din sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini si Kokoy Medina para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Kokoy. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo sa Zamboanga. 3.5 milyong piso na halaga ng dagdag benepisyo ibinahagi ng lokal na pamahalaan sa mga senior citizen ng Zamboanga. Ang detalye ng balitang ito mula kay Bless Eboyan. Mukabat sa 3.54 million pesos ang gipang-apod-apod sa kagamhanang lokal sa Zamboanga alang sa mga senior citizens pinaagi sa City Social Welfare and Development Office kon CSWDO. Ang distribusyon gipanguluhan ni Zamboanga City Mayor John Dalipe para sa kapin sa 1,600 ka mga senior citizens isip ilahang quarterly cash assistance. Ang mga benepisyaryo nagikan sa Barangay Giwan ug San Jose Kawakawa sa lungsod sa Zamboanga nga nakadawat og tag sa kalibo ang matag usa kanila. Mitambong usab sa nahitabong aktibidad ang mga empleyado ilalom sa buhatan sa CSWDO, mga barangay officials, nagkalain-laing asosasyon sa mga senior citizens ug paymasters gikan sa City Treasurer's Office sa lungsod. Ang nahisgutang cash assistance parte kini sa Social Amelioration Program sa kagamhanang lokal nga adunay total nga pondo nga 100 million pesos. Gikan kini sa 2023 supplemental budget sa lungsod para sa 100,000 ka mga senior citizens sumala sa Republic Act 9994 o ang Expanded Senior Citizens Act. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga kini si Blas Iboyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bless. Yan ang ulat mula Zamboanga at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao.
Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.